Meron palang nagtanong na bakit New Zealand yung napili namin pag migratan. Why not US, Canada, and Singapore ata yung nabanggit. Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Papunta ako ng Upper Hutt. Weather check. It's sunny and it's 15 degrees Celsius. Pero kaninang umaga ay malamig, parang 3 or 4 degrees ata. Kaya nag-frost yung windshield ng aking car at kailangan ko pa siyang sprayan para mawala bago umalis ng bahay. So, yun lang guys. Meron palang nagtanong na bakit New Zealand yung napili namin pag migratan. Why not US, Canada, and Singapore ata yung nabanggit. Actually guys, New Zealand kasi dito kami nabigyan ng opportunity na makapag-migrate. Kasi iniisip ko noon wala kaming chance na makapag-migrate kasi dati gusto kong mag-migrate talaga, pero parang ang iniisip ko noon is the only way para makapag-migrate kami is may mag-petition sa aming immediate family, which is wala naman. And then kung sa work naman, iniisip ko na parang malabo kasi parang complicated, mahaba yung process, and that time iniisip ko mahirap makahanap ng company na yung willing mag-sponsor or magbigay din ng family status. Kaya talagang sa tingin ko, o for me, I may sound religious, pero sa tingin ko yung pagkaka-migrate namin dito sa New Zealand is by God's plan or God's will. Kasi imagine niyo guys, hindi ako nag-try sa iba. Parang yung New Zealand ay, pagpunta namin ng New Zealand ay napaka-smooth. Parang hinand over or binigay lang sa akin or sa amin. Tsaka lang guys, tumatawag si Darling. Okay guys, going back, inutusan kasi ako ni Darling na bumili ng tissue and itlog sa warehouse. Pero baka malabo kasi papunta ako ng site. So yun guys, going back, kasi parang pakiramdam ko ay binigay sa amin tong New Zealand kasi napaka-smooth yung aming pagpunta dito. Nagkaroon lang ako ng time na board ako sa Singapore, yung work ko sa Singapore, dahil nga hindi ako masyadong busy. Ang purpose ko lang nun talaga is gusto ko lang malaman yung market value ng work ko, which is estimator nga po. Kaya ako nag-search. Parang gusto ko lang malaman kung meron bang mag-hire sa akin pag nag-apply ako, tas magkano na yung offer sa ibang lugar or ibang country. So yun lang yung purpose ko, kasi nga hindi ko naiisip na makakakuha ko ng company na mag-i-sponsor ng family status or yung work to residence na visa. Wala talaga sa isip ko yun. Kaya nga sinasabi namin madalas ni Mark na hindi talaga namin akalain na makakapag-migrate kami. Kaya we are very thankful na nabigyan kami ng chance. Hindi namin naisip as option na makapag-migrate. So yun na nga, nag-try lang ako. Nag-search ako sa Google pa yung ginamit ko. Nilagay ko doon na job, estimator job vacancy yata. Nagganon pa ako. Naisip ko New Zealand dahil a week prior to that day ay nakausap ko yung aking kaibigan na nasa Auckland at ini-invite niya ako pumunta rito as tourist. Parang
pumasyal. Pero syempre, sa case ko, hindi ko afford na mag-tour na mag-isa, at isa pa parang hindi practical for me na mag-tour, gumastos ng malaki. Mag-apply ako ng visa, mahal yung pamasahe. Magpunta ako dito as a tourist ay hindi rin yun option para sa akin. So yun yung dahilan kung bakit ko naisip na i-type is New Zealand, dahil nga dun sa kaibigan ko. Hanggang sa yun nga, na-lead ako sa sick.com, nag-register ako doon, nag-submit ako ng CV. Yung CV ko is hindi pa talaga din updated. Then meron akong nakita na job vacancy na alam ko rin sa sarili ko na hindi ako qualified for that position kasi meron silang hinahanap na work experience na alam ko din na hindi ako qualified doon. Pero sinubukan ko lang, hindi ko nga din talaga alam guys kung bakit ako nagpasa doon. Parang sinubukan ko magpasa kasi gusto kong malaman kung mapapansin ba ako or alam niyo yun. So parang ano lang yun, nagpasa lang ako nang wala lang akong ine-expect na anything. So yun nga, luckily naman ay na interview ako, kinontak nila ako for interview, na-interview ako through Skype nga. Then meron silang yun nga, in-explain nila yung magiging scope of work. Meron din silang tinanong sa akin kung meron ba akong experience dun sa ganong trabaho, which is wala ako ganong experience. Kumbaga parang meron siguro konti, pero hindi talaga yun yung expertise ko. Na kahit ako, alam ko sa sarili ko na kung ma-hire man ako dun sa job na yun, hindi ko rin siya kukunin kasi alam ko sa sarili ko na mahihirapan ako. So, alam ko during that interview na hindi ako matatanggap. Pero yung reason ko kung bakit ko sila kinontak after I think 2 or 3 weeks na interview na wala na akong na-receive na any update or feedback from them is gusto ko lang ng closure. Gusto ko lang talagang marinig sa kanila na hindi ako tanggap para at least may closure kami, di ba? So hindi ako nag-expect ng anything. So nag-email ako pero ang sinabi nga nila sa akin, ang in-expect ko nun is sabihin nila sa akin na hindi ako qualified for that position or hindi ako tanggap. Pero nung nag-reply sila sa akin para i-follow up ko yung aking application, ang sabi ng HR manager is merong may isang hiring manager na gustong mag-interview sa akin. So, ayun guys, parang pag hanggang ngayon, kapag naiisip ko, na-amaze ako kasi yung both hiring manager na yun ay hindi sila same region. Yung unang nag-interview sa akin is sa Auckland branch, tapos yung pangalawang hiring manager na nag-interview sa akin dito sa Wellington. So hindi ko pa nga din actually alam guys kung ano yung specific job or position na ina-applyan ko. Parang yung sinabi lang sa akin na may hiring manager na gustong mag-interview sa akin, nag-say yes lang ako. Tapos nung yun nga, yung during the interview, yung first namin, hindi kami nagkaigi kasi yung connection, mahina yung connection, yung internet connection. Tapos i-reschedule. In-email ko pa nga yung manager na yun, tinatanong ko kung anong position ba yung na-applyan ko kasi nga hindi ko alam, nag-say yes lang ako. Yun, sinabi naman nila na estimator, which is good kasi yun naman yung aking field. So, ayun, so in-interview nila ako the next day. Sa toilet nga, sa cubicle ng toilet ako nagpa-interview kasi nga yung time na yon is umaga yata sa Singapore. So nasa office ako noon. Tapos syempre hindi naman pwedeng malaman sa opisina na nag-a-apply ako, kaya sa cubicle ako ng toilet ng babae nagpa-interview. And then after the interview, on my way back to my workstation nga, nag-email lang ako to say thank you.
So, yun. After nun, wala pa siguro isang oras yun guys na after kong ma-interview, nag-reply yung hiring manager. Tapos sinabi nga na kukontakin ako ng HR manager for the job offer. So, ganun kabilis guys. And, hindi ko rin inaasahan guys na work to residence yung may bibigay sa akin. Guys, balikan ko kayo ulit, yung anak ko tumatawag naman. Okay guys, tumawag na yung aking mesa. So, ayun, hindi namin ina-expect na, or hindi ko ina-expect na makakakuha ko ng work to residence na visa guys. Kasi, sa totoo lang guys, kung hindi ako nabigyan ng work to residence na visa, hindi ko rin i-accept yung New Zealand kasi malayo to, mas malayo sa Singapore, and okay naman ang trabaho ko dun sa Singapore, mas madali ako nakaka-uwi kasi mas mura yung pamasahe. Kumbaga kaya tinanggap namin tong New Zealand kasi ito lang yung nagbigay sa amin ng opportunity at magkakasama-sama kami ng aking family. Kaya parang until now, pag naiisip namin ni Mark, we are really grateful dahil nabigyan kami ng pagkakataon. Sobrang nagpapasalamat talaga kami kay God dahil ipinagkaloob niya sa amin itong New Zealand. Kasi biruin mo, wala talaga kaming plano, wala talaga sa isip namin. Hindi ko naisip na makakapag-migrate kami kasi nga ang nasa isip ko, walang chance. Pero, hindi ko alam, that day, that moment na nag-send ako ng CV, na, alam niyo yun, yung timing, yung good timing na may nakapansin sa akin. Tapos, yun na lang na hindi ako talaga qualified dun sa position na yun. Pero may isang hiring manager na nag-hire. So, dun pa lang, parang na-amaze na ako kasi actually guys, yung US, naisip ko din yun as option kasi noong 2009 is nagpunta ako ng US dahil pinadala ako ng company ko sa Pinas sa US for training. Yun yung reason kung bakit ako nakakuha ng tourist visa na multiple entry for 10 years. Tapos, yung 2011 and 2013 is na-invite naman ako ng tita ko pumunta ng US. So, yung first na visit ko sa tita ko, which is 2011, siguro nagstay ako doon for less than 3 months. Tapos, yung 2013, mabilis lang yun, parang 2 or 3 weeks lang ata yun. Pero parang tinanong ako ng tita ko kung gusto ko magstay longer na itry mag-student visa. Nag-inquire na kami actually sa mga uni. Nag-check na kami ng mga requirements, mga ganun. Pero nung naisip ko, na-realize ko na baka hindi ko kayanin kasi syempre nag-aaral ako, kailangan ko ma-maintain yung grades, tapos nagpa-part-time para masustain ko yung gastos ko dun sa US. And then parang wala pa ding kasiguraduhan kasi by the time na ma-petition ko yung mga bata at si Mark, ilang taon pa bago yun kasi mag-aaral ako ng 4 years, then makahanap ng employer, tapos di ko pa sigurado kung may mag-sponsor sa akin, tapos bago pa ako makakuha ng green card, bago ko pa sila ma-petition. So parang nung time na yon, sabi ko sa sarili ko ay parang hindi mag-work yung option na yon na mag-student visa ako. So hindi ko siya pinursue na ganon. So bumalik ako ng Pinas, nagtrabaho ko sa Pinas ulit sa dati kong company sa Pilipinas. Tapos yun nga, hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Singapore. And then, yun yung nag-lead na makapunta kami ng New Zealand. Sa tingin ko din guys, isa din sa malaking factor is yung galing ako sa Singapore. Yun lang yung
tingin ko guys na nakatulong din na mapansin yung aking application, pero hindi ko sure kung yun din nga yung rason, pero sa tingin ko yun yung naging malaking factor kung bakit yun nga napansin. So yun guys, to make the story short, yung pagkaka-migrate namin dito sa New Zealand ay yun yung dito lang kami nagkaroon ng opportunity. Ito yung pinagkaloob sa amin ni God. Wala akong ibang parang application. Nagtry ako sa Qatar. I think na-mention ko na yan sa previous vlog namin na meron akong application sa Qatar na okay na, inaantay na lang visa, na-delay hanggang sa dumating yung Singapore. Doon pala yung mas magandang opportunity, mas magandang offer, at sa tingin ko ay nakatulong para sa akin, sa amin, para makapag-migrate dito sa New Zealand. So, ayun guys, ang Canada na-consider ko din yun guys, kasi nung nasa US ako, kinontak ko yung aking college friend na nag-migrate sa Canada. Pero sila kasi merong nagpetition na pamilya nila, kaya sila napunta doon. So nung nagtatanong ako kung walang magpe-petition, paano kung sa work, parang work related or ano, yun, in-explain niya sa akin. Medyo komplikado nga. Kaya hindi ako sumubok, hindi ako nag-try. Ang talagang sinubukan ko lang is itong New Zealand na nagpapasalamat naman ako kay God dahil yun nga, isang try lang ibinigay niya sa amin, pinagkaloob niya sa amin ito. So yun, alala ko nga nung nasa Singapore ako, kung iniisip na kailan kaya kami magkakasama-sama. Medyo madrama pang MMK. Pero madalas akong naiinggit dun sa mga kaibigan ko na sa Singapore na nandun yung family, magkakasama sila ng family nila, or kung hindi man, sila nung partner nila, nung asawa niya, or yung boyfriend or girlfriend nila, sa may kasama sila. Lagi akong naiinggit doon, lagi kong naiisip na, kailan kaya naman ako ganito? Na parang niisip ko nun kahit siguro si Mark, kaming dalawa ni Mark ang magkasama. Kasi guys, ang hirap talaga tawag dito, ang hirap, nalagpas ako guys. Ano ba yan? Naligaw ako, pero sige na, meron naman ditong daan. Dili ko sana ako dun sa unang street na dala ako sa kwento na naman. So, anyway guys, going back, ang hirap kasing maging OFW, yung mag-isa ka lang. Pero talaga ding isa rin sa pinagpapasalamat ko ay nakatagpo ako ng mababait na mga housemates na naging parang kapatid ko na rin. Ilang taon kaming nagkasama-sama sa bahay na wala kaming naging conflict. So until now ay para pa rin kaming mga magkakapatid. So alam na alam nila ang ugali ko. Nakapisado na nila yung ugali ko. Kaya minsan pagka kami ni Mark ay nag-aaway or nagkakatampuhan, imbis na ako yung kampihan nila kasi ako yung kasama nila sa bahay, ako yung housemate nila, ang madalas nilang kinakampihan ay si Mark. Kaya minsan niloloko ko sila kung sino bang kaibigan nyo, ako si Mark, kasi laging si Mark yung kinakampihan nila. So anyway, ayun guys, nawala na ako sa aking kwento kasi nagkandaligaw-ligaw na ako. Dapat doon na ako sa kabila pala dumaan. Oo nga, mali ako ng liko. Guys, ano ba yan? Ay. So dahil naligaw na ako, doon na lang ako sa isang daan ko talaga na kabisado ko. Iyon guys ang aming story kung bakit New Zealand yung napili namin.
Hindi nga namin alam kung ano yung New Zealand before, hindi namin nire-research to. Alam ko lang yung New Zealand dahil nga dun sa kaibigan kong nasa Auckland, pero hindi ako naging interesado na parang i-research or ano. Nag-start na lang akong mag-research about New Zealand nung na-hire na ako dun sa job at nung, yun nga, kung chinek ko kung worth it bang i-give up namin yung mga trabaho namin, worth it bang mag-migrate kami dito, or safe ba dito para sa amin, sa mga bata. So, yun guys. Pero, so far naman guys, wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon namin. Lagi akong nagpapasalamat at lagi kaming thankful sa nabigyan kami ng ng chance na makapag-migrate dito sa New Zealand. So far naman ay kami ay masaya. So yun guys, thank you for watching and thank you for listening. Sa mga nanonood po nito, ang advice ko, yung mga taong nag-message din, nagko-comment din na gusto din nilang mag-try, gusto din nilang mag-migrate. Siguro ang ano ko lang, ang ma-advise ko lang is just keep on trying and pray. Kasi kung para sa inyo, talagang ibibigay yan para sa inyo. Naniniwala ako na kung para sa inyo, para sa inyo. So, yun lang guys, malapit na ako sa site. God bless and thank you, bye!